Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po tayong tumayo para po sa salita ng ating Panginoon. Basahin kong muli ang ating pong teksto sa New King James Version, 1 Peter chapter 2, verse 9. Ang sabi po dito, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, The Charito Generation Part 2. Hindi lang pelikula may Part 2, pati mensahe ko ng Panginoon ay may Part 2. Uulitin ko po yung sinabi ko nung linggo na we are living by the grace of God. Nabubuhay tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. At napag-aralan po natin na yung grace ay from the Greek word charito, nang ibig sabihin is blessed or highly favored. Uulitin ko pong ulit na sabihin na ang salitang charito ay 2 beses lamang na ginamit sa New Testament. Ginamit ito kay Maria sa Luke chapter 1 verse 28. Noong sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." At ginamit din ito sa mga mananampalataya sa Ephesians chapter 1 verse 6. Nang sabi dito, "To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted." The word accepted, it means charito, or we are highly favored. At gusto kong maunawahan po natin, at lagi po natin tandaan, na dahil kay Kristo, tayo ay lubos na kinalugdan ng Panginoon. Tayo ay lubos na pinagpala ng ating Panginoon because of Christ. Kaya nung tinanggap natin si Christ sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, we are charito. We are blessed. We are highly favored. Noong linggo po, dinalangay po natin the 4 evidence that we are charito. Yung una, we are charito because you are blessed, or you are charito in Christ. Pangalawa, you are abundantly charito in Christ. Pangatlo, you were healed in Christ and you are empowered in Christ. We are blessed and highly favored. Yung pagiging mananampalataya ay ibig sabihin na ito ay pinagkalooban tayo ng Panginoon ng isang bagay na kung saan hindi man tayo karapat-dapat doon sa grace na sinasabi ng salita ng Panginoon, but because we are highly favored, tinanggap natin yung grace ng ating Panginoon. Sa ayaw at sa gusto po natin, tayo ay pinili, tayo ay tinawag ng Diyos, hindi ikaw, hindi ako ang pumili sa Panginoon, but ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang pumili sa atin. Kaya hindi man tayo karapat-dapat, tayo po ay pinagkalooban ng grace ni God. Ibig sabihin, we are highly favored because of Christ. Kaya dapat lang natin malaman yung mga bagay na nakapaloob sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay nakipagrelasyon sa Panginoon, may mga bagay na nakapaloob. Kumbaga, package deal po yan. Kapag tayo po ay nakirelasyon sa Panginoon, package deal po yan. Kaya nga lang, dapat nating malaman kung ano yung package deal, kung ano yung mga kasama sa pagkikipagrelasyon natin sa Panginoon. Ano nga ba yung mga bagay na napapaloob kapag ikaw ay napabilang sa charito generation?
Kung noong linggo ay napag-aralan po natin the evidences, the 4 evidences that you are a charito, ngayon naman papag-aralan natin the lifestyle of a charito. Yung buhay ng isang highly favored. Kailangang makita po sa atin yung ebidensya sa klase ng ating pamumuhay na ikaw at ako ay lubos na kinalugdan at lubos na pinagpala ng ating pong Panginoon. Number 1, lifestyle of the charito. Ephesians chapter 1 verse 6. Sa King James Version, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So we are loved and accepted in the beloved. Ibig sabihin, we are not working for favor, we are walking from Him. Hindi tayo nagtatrabaho, hindi natin pinagpapaboran yung pabor mula sa Panginoon, kundi isinasapamuhay po natin ito. Anong ibig sabihin? The lifestyle ng isang charito. We must enjoy our journey. Kinakailangang i-enjoy natin, mag-enjoy tayo sa paglalakbay bilang isang mananampalataya. Although na napakaraming mga ups and downs, napakaraming mga problema, napakaraming mga pagsubok, but we must enjoy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi nakaka-pressure, nakaka-enjoy. Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon, nakaka-enjoy, hindi nakaka-pressure. Bakit nakaka-enjoy? Kasi ang daming mga sorpresa ang Panginoon. Although na may mga problema, may mga pagsubok, pero sa dulo ng mga yon, isusurpresa ka ng Panginoon ng tagumpay, ng kapayapaan, ng kagalakan na nagmumula po sa ating pong Panginoon. And as we walk, as we enjoying our journey as a Christian, we must walk in confidence. Mamuhay tayo ng may tiwala at kapanatagan sa sarili, sa iyong kakayahan, at lalong-lalo na sa kakayahan ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, kinakailangang magkaroon tayo ng tiwala sa ating sarili. Magkaroon ka ng tiwala sa iyong kakayahan na ito ay kayang-kaya mo. Na bagamat minamaliit ka, pero kapag nagtiwala ka sa iyong kakayahan na ibinigay ng Panginoon yon, nagtitiwala ka hindi lamang doon, kundi doon sa nagbigay ng iyong kakayahan. At ang sinasabi ng Biblia, yung kakayahan mong yon, dudublihin ng Panginoon. Mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Mamuhay tayo ng may lakas ng loob. Marami po sa ating mga mananampalataya walang lakas ng loob. Lalong-lalo na yung pagpapagamit dito sa harapan, nahihiya tayo, natatakot tayo, ba't kailangan po natin yung lakas ng loob? Bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng lakas ng loob. Bakit? Di ba ang sabi ng Diyos kay Joshua? Na lakasan mo ang iyong loob. Hindi lamang para kay Diyos ba yung kundi bawat isa po sa atin, lakasan po natin ang ating loob niyo. Yung hindi tayo natatakot dahil mayroon tayong pinanghahawakan, hindi tayo nagtutuda sa mga pangako ng Panginoon dahil alam natin na kapag ang Diyos ang nangako 100%, ito'y kanyang gagawin. Kapag sinabi ng pangako sa prinsipyo ng tao, promises are meant to be broken. But in the sight of God, pag nangako ang Panginoon, 100% tutuparin ng Diyos. Kaya kailangan bawat isa po sa atin bilang isang mananampalataya, mamuhay tayo ng may lakas ng loob. Bakit? Alam nating kasama natin ang Panginoon. Kaya kung kasama mo ang Panginoon, hindi ka dapat
matakot, hindi ka dapat mangamba, magkaroon ka ng lakas ng loob. Amen? And as we walk in confidence, kinakailang mamuhay ng may pagtatagumpay. Ipakita natin na ang pamumuhay mo bilang isang tiyarito ay pamumuhay ng may pagtatagumpay. Kanina po, hinatlangan kami gustong sirain ng kaaway, gustong gawin ng kaaway na hindi matuloy yung aming worship. Dahil nga sa isang insidente. Pero tamang-tama yung message ko kanina doon na sometimes God rescues us from the trials, from the testing, from the situation sa ating mga buhay. But sometimes God rescued us from the circumstances na nangyayari sa ating mga buhay. Kaya as a charito, as a highly people, pakita natin na ikaw ay isang Kristiyanong matagumpay. Amen? Amen? Yung pagtatagumpay laban sa kaaway. God moves in a mysterious ways. Merong ginagawa ang Panginoon. Bilang isang mananampalataya, sometimes may mga instances, may mga circumstances sa ating mga buhay na gusto tayong pabagsakin ng kaaway. Pero as a charito, kailangan mamuhay tayo ng may pagtatagumpay. Amen? Anong sabi ng Biblia? We are more than conqueror in Christ. Yung inawit natin kanina, kung ang Diyos nasa atin, sino ang lalaban sa atin? So even Satan, hindi niya tayo matouch. Hindi niya tayo malapitan. Because we are protected by the blood of Christ. Napansin niyo ba, mga kapwa ko, mga pastor, sometimes, yung mga pinipreach po natin, bago natin i-preach, nangyayari sa ating buhay. Sometimes naman, after natin ma-preach, mararanasan natin sa ating buhay yung ating mga pinangaral. Kasi doon, sinusubok tayo ng Panginoon. Doon, dinidisturb tayo ng kaaway. Kaya, sa mga members, uulitin kong muli, yung lagi kong sinasabi dito, kung kayo na mga members, nangangailangan kayo ng prayer ng mga pastor. Kaming mga pastor, nangangailangan din ng prayer mula sa mga members. Unang-una, ang aatakihin ng kaaway, members. Pero kapag ang members, ang inatake niya, alam niyang hindi maapektuhan ang gawain ng Panginoon. Kaya ang titirahin ng kaaway, ang pastor. Kasi kapag pastor ang tinira ng kaaway, alam niya, apektado ang buong ministry. Pag pastor ang tinira ng kaaway. Kaya ibawat isa man po sa amin na mga pastor, we need your prayer na kung titira man ng kaaway, yung hindi kami matatalo, na makikita na namin kaagad na yon ay mga teknik ng kaaway upang sirain, wasagin ang gawain ng Panginoon. Amin ho ba, mga kapatid? We need also your prayer. Kailangan din namin ang back-up ninyo sa amin sa pamamagitan ng mga panalangin po ninyo. Sana sa inyong mga panalangin, huwag niyong kalilimutan na ipanalangin ang inyong mga pastor. Meron pong pinagdadaanan ang bawat isa. Kailangan din po namin ang inyong mga prayers. So we are one as a family of God. We need prayer in every one of us. Palagpakan natin ang Panginoon. As we walk in confidence as we enjoy our journey, we must walk with joy. Maraming mga mananampalataya
enduring the journey instead of enjoying it. There's a lot of believers enjoying the journey instead of enjoying it. Instead na ini-enjoy, ini-endure nila. But as a charito, we must enjoy our journey in Christ. Amen? Anong sabi ng Philippians chapter 4, verse 4? Rejoice in the Lord always. Even in uncertain times, we must enjoy in serving God. Kaya nga yung tema natin sa ating first Thanksgiving, yearly Thanksgiving and joint fellowship is serving God with gladness. Kailangan sa paglilingkod natin sa Panginoon, may kagalakan sapagkat yung Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. So maybe we are facing misunderstanding, we are facing discomfort, we are facing pain, but being a charito doesn't mean a life free of trials, but a life full of God's presence and purpose. Kapag ikaw ay charito, kapag ikaw ay highly favored, hindi nangangahulugan na libre ka na sa pagsubok, libre ka na sa misunderstanding, libre ka na sa pain, sa discomfort, but it is a life full of God's presence and purpose. We are not exempted as a charito. We are not exempted na makakaranas ng mga ganon. But, during na nakakaranas tayo ng ganon, always remember the Word of God. Nang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mabuhay, nangyayari yon para sa ikagaganda at ikabubuti natin, hindi para sa ikasasama natin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa ikabubuti mo yun. Palakpakan natin ang Panginoon. As we enjoying our journey, we must walk in gratitude. Favor should be led to worship, not pride. Kapag ikaw ay nakakaranas ng pabor sa Panginoon, kinakailangan ito yung magiging daan para ikaw ay sasamba sa Panginoon, hindi yung magmamataas sa Panginoon. Hindi yung magkakaroon ka ng pride, kundi the more na nakakaranas ka ng pabor mula sa Panginoon, the more na sumasamba ka, the more na nagpapakumbaba ka sa Panginoon. That is walking in gratitude. Yung punong-puno ka ng pasasalamat sa Panginoon. Naranasan niyo ba sa inyong panalangin na wala kang hiniling sa Panginoon, wala kang sinambit sa Panginoon na iba maliban sa salitang salamat, 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 Panginoon? Na habang binibigkas mo yung pagpapasalamat sa Panginoon, mas lalo mong napipil yung presence ni God. Mas lalo mong na-appreciate, mas lalo mong nakikita yung katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. Meron pong isang lalaki na siya po ay binigyan, pinagkalooban ng isang ticket na sumakay sa eroplano. At sa pagsakay ng lalaking ito, hindi niya binasa kung ano yung nakalagay sa ticket. Tiningnan na niya lang kung anong oras yung flight niya, kung anong airport sasakay. Yun lang. Pero hindi niya tiningnan kung ano yung naka-inclusive doon sa ticket. Kaya nung siya'y sumakay ng aeroplano, mahaba-habang biyahe, almost 10 hours yung biyahe, at nung sila'y nasa alapaap, lumapit ang isang stewardess at nag-offer ng isang merienda. Ang sabi ng stewardess, "Sir, ano pong gusto nyo? Kape, noodles, o gatas, umaylo?" Ang sabi ng pasayro ng lalaki, "Salamat po."
busog pa po ako. Ayaw niyang bumili kasi iniisip niya na mahal ang pagkain sa eroplano. Yes, totoo pong mahal ang pagkain sa eroplano. Sa hapon ng biyahe, dumating yung hapunan. Dumaan ulit ang stewardess at nagtanong ulit doon sa lalaki. Sabi niya, "Sir, ano pong gusto niyo pong kainin? Beef, chicken, o pork?" Sabi nung pasahirong lalaki, "Salamat, busog pa po ako." Dahil ang laging nasa isip niya ay mahal ang bayad ng pagkain sa eroplano. Lumapag ang eroplano sa airport. Nakababa ng lahat ng mga pasahero at silang lahat ay nandun na sa baggage area upang hintayin yung kanilang mga bagahe. Itong lalaking ito, gutom na. Ganoon mo, yung haba ng biyahe, hindi nagmerienda, may tubig, hindi uminom, kahit inalok siya, ayaw niya. Inalok sila ng dinner, ayaw niya. Busog pa daw siya. Ngayon, nung makita niya, nung nakuha niya yung bagahe niya, tinignan niya yung ticket na binigay sa kanya, may nakasulat doon sa airplane ticket niya, "Meals are included." Alam niyo, yung lalaking ito, nagtiis ng gutom, pero nakarating pa rin siya sa kanyang destinasyon. Hindi wala siya kamalay-malay na yung binigay sa kanya, lahat, merienda, pagkain ay included doon sa ticket. Sometimes, maraming mga Kristiyano ay katulad ng nasa kwentong ito na sumakay sa eroplano na binigyan ng ticket na hindi pinasa kung ano ang inclusion ng ticket na yon. Ang ticket na bigay sa atin ng Diyos na kaligtasan dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, ito ay libre. At bukod dito, ito ay may mga inclusions. Ang mga inclusions ng kaligtasan ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ay ang mga pagpapala, mga pabor ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. But sometimes, hindi natin nakikita yon. Sometimes, hindi natin nararanasan yon kasi nagtitiis tayo. Hindi natin alam na yung kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon, yung grace na tinanggap natin sa Panginoon, nakapaloob na doon ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng pabor sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lamang po natin ay kunin natin, tanggapin natin yung pabor na yon mula sa Diyos. Amen? Huwag tayong magtinis. Enjoy mo. Enjoy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi all are inclusive. Pagpapalang financial, pagpapalang material, pagpapalang physical, lahat ng klase ng pagpapala para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, nakapaloob na doon sa kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. That's why we are charito. We are blessed. We are highly favored. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa at ang panghuli na napapaloob doon sa tinatawag na charito. We must evangelize the people. Kapag sinabi nating evangelize, ang alam lang natin kapag sinabi nating evangelize, ay, patay ang evangelizer. Pasya. Yes, yun yung pagkakaunawa natin sa evangelization. But, kapag sinabi nating evangelize the people, we must proclaim the good news. Ano yung good news? The good news of forgiveness. Amen. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Hindi patatawarin ng Diyos ang ating makasalanan, kundi pinatawad na tayo.
nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sapat na yon para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yung ginawa ni Jesus, kaya nga siya sumigaw ng it is finished. The work of salvation ay tapos na. Yung gawain ng pagliligtas ay tapos na. Yung pagliligtas ng Diyos sa tao ay tapos na. Kaya ikaw at ako ay niligtas na ng Panginoon. Pinatawad ka na ng Panginoon. Hindi patatawarin pala, but pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? Hindi pa tayo na ipapanganak noon nung namatay si Jesus. Lahat na ng ating mga kasalanan, pinatawad na yon ng Diyos. We must proclaim the good news. Yan yung good news. The good news of forgiveness. Ano pong sabi sa Colossians chapter 2 verse 13? Sa New International Version, when you were dead in your sins and in the circumcisions of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Yung salitang ginamit niyang He forgave us, that is past tense. F-O-R-G-A-V-E. He forgave us. Hindi patatawarin, kundi pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Having cancelled the chains of our legal indebtedness, pagkakautang, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Naipako na sa cross. Kasama ng inilibing yung ating mga kasalanan dahil tinatawad ka na ng Panginoon. Maliwanag ng itinuturo ng Biblia na ang Diyos has forgiven all our sins. Kapag sinabing, He has forgiven all our sins, our past, our present, and our future. Tinatawad na yun lahat ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yung gagawin mo palang kasalanan bukas, pinatawad na yun ng Panginoon. Hindi mo pa nagagawa, napatawad na yun ng Panginoon. Yung kanyang kamatayan, tinupos na niya, tinakos na niya ang gawain ng pagpapatawad, ang gawain ng kaligtasan. Kaya tandaan po natin, nagpatawad si Jesus sa cross kahit wala pang humihingi ng tawad. Hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos doon sa cross. Kahit unawain po natin at basahin po natin maigi ang salita ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus sa kanyang unang salita? Sa cross ng Kalbaryo, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. May humingi ba ng tawad noon? Wala pa. Pero si Jesus, nagpatawad na. Amen? Amen? Kaya tandaan po natin, pinatawad ka na ni Jesus. Pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng ating makasalanan, past, present, and future. But, hindi po yun yung gagawin nating susi para ikaw at ako ay paulit-ulit nagagawa ng kasalanan sa Panginoon. Tapos na ang pagpapatawad ng Diyos, then we must proclaim the good news. Yung paghingi ng tawad ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon sa mga nagawa nating pagkukulang, sa nagawa nating pagkakasala. May isang tao sa Biblia, lumapit kay Jesus. Ang sabi ng lalaking ito, Jesus, ilang beses ko bang patawarin ng aking kapwa? Anong sagot ni Jesus? 70 times 7. Yung mga iba, kuininta, 70 times 7.
149 ko lang patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. But ang gusto ni Jesus doon, yung pagsagot niya ng 70-97, ibig sabihin, unlimited forgiveness. Kahit paulit-ulit na nagkukulang, paulit-ulit na nagkakasala ay yung kapatid. Ang sabi ng turo ni Jesus sa kanyang mga salita sa prayer, sabi niya, dapat tatawarin muna natin ang mga nagkasala sa atin. Saka tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi kung hindi natin pinapatawad yung mga taong nagkasala, nagkulang sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Maliwanag sa kanya sinasabi sa kanyang banal na salita. Kaya, sa hapon po ito, mga kapatid, the lifestyle of a charito, he must proclaim the good news of forgiveness. Inilaan at ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kapatawaran kahit wala pang humihingi ng tawad. So, ang bisa ng kapatawaran ng Panginoon ay sakop ang kasalanan ng buong mundo. At ang buong mundo mula sa panahon nila patungo sa atin. Nangyari yon, wala pa tayong past. Future pa lang tayo nun. Nangyari na yun, magpapatawad. Ang ginawa lang natin, tinanggap natin yung kapatawaran ng Panginoon. Kapatid, dapat lagi kang nanghantang tanggapin yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Pangalawang good news na dapat nating ipangaral, the good news of healing. Ano pong sabi ng Isaiah chapter 53, verse 5? Sa magandang balita Biblia, pansinin po natin ang kanyang binanggit. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling. Pag sinabing gumaling, past. Pag sinabing tayo ay gagaling, future. Pag sinabing tayo ay gumagaling, present. But ang binanggit ng Biblia, kahit basahin nyo sa Tagalog, tayo ay gumaling. Nakaraan na gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So dahil sa mga latay ng katawan ni Jesus, tayo ay pinagaling ng Diyos sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang katubusan ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo para sa atin ay para sa kabuuan nating pagkatao. Body, soul, and spirit. Hindi lamang yung katawan mo ang pinagaling ng Panginoon, but even your soul, even our spirit, pinagaling ng ating Panginoon. You see, kapag ang Diyos kumilos, package din lahat. Amen. Kaya walang lugi sa Panginoon. All-in, inclusive, pagdating sa Panginoon. Walang lugi sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaligtasan para sa espiritu, kagalingan para sa katawan, at kaluluwa, kasaganan at kaunlaran sa kabuuan ng buhay. Kapatid, yung physical nating kalagayan, nakakaranas ng iba't ibang sakit, nakakaranas ng pagod. Kasi ang katawan nating panlupa, nagbabago yan. Tingnan mo yung iba. Yung puti nila, hingga na lang tingnan. Ipudaw kita tumingga na lang tingnan. Iima, wanan. Ibagi, wanan. Gana na tingnan. Ito na napanji init. Awanan, naglabas-labas ito, hindi mo pa na.
Ibig sabihin, yung katawan natin, nagbabago. Kaore mampay, ananwag, kalilidlid, kalidligos mo damdaman ng di, kap-kap na. Kasi galing tayo sa putik. Kaya hindi natin matatanggal yung kap-kap sa ating katawan. Ore mampay, kasano kapigsatay ta nga sabon. Ore mampay, Clorox sa pagdigos mo. Ore mampay, chlorine sa pagdigos mo. Dalang takap-kap mo. Yung katawan nanghihina, nagkakasakit. But ang mahalaga, yung kaluluwa at espiritu po natin. Amen. Ang iligtas ng Panginoon, yung ating kaluluwa, hindi yung ating katawang panlupa. Ang sabi ng Biblia, merong katawang panlangit at merong katawang panlupa. Kung ang katawang ito mamatay dahil sa iba't ibang klase ng karamdaman, pero yung katawang panlangit mo, nabubuhayin ng Panginoon. Mabubuhay na walang anumang klaseng sakit. Magiging immortal body ka. Mananahan muli ang iyong espiritu at ang iyong kaluluwa sa katawan nito. Pero hindi ka na makakaranas ng anumang karamdaman. Kaya dito pa lamang pasalamatan natin at mamuhay tayo na tayo ay pinagaling ng ating Panginoon. Pinagaling sa espiritu, pinagaling sa kaluluwa, pinagaling sa pisikal na karamdaman. Pisikal na kaanyuan. All inclusive yung ginawa ng Panginoon. Lastly, we must proclaim the good news. Anong klaseng good news? Good news of favor. Yung good news ng pabor. Anong pabor yan? Blessing and prosperity. Ephesians chapter 1 verse 3. New King James Version. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Yung mga pagpapalang mga langit. Indeed, in Christ, we are already blessed. Dahil kay Kristo, pinagpala ka na. Paniwalaan po natin ito, mga kapatid. At huwag po tayong magpatanay sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata o nakikita o nararamdaman ng ating katawan o sinasabi ng ibang tao tungkol sa atin. Mas paniwalaan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kapag sinasabi ng iba sa atin na you are loser, talunan ka, wala kang mapapala, wala kang mararating sa buhay, huwag nating paniwalaan yun. Paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng ating mga salita ng Panginoon. Ano yung sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoon? We are blessed. In Christ, we are blessed. We are charito. We are highly favored. Kapag lagi nating sinasabi yan, lagi nating binibigkas, I am a charito. Kapag meron kang problema, meron kang pagsubok sa iyong buhay, lagi mong sinasabi, yes, I am a charito. At yan ang pinaniniwalaan mo at patuloy na paniniwalaan mo na sinasabi ng salita ng ating Panginoon at hindi lamang pinaniniwalaan, patuloy na ipinapahayag ng iyong mga labi na you are a charito dahil hindi magtatagal, hindi mo mamamalayan na iyong pinaniniwalaan at ang iyong ipinapahayag ay nakikita mo at makikita mo na may nangyayari sa iyong buhay. Amen. Uulitin ko yung sinabi ng Panginoon. Sa John chapter 11 verse 40, sa New King James Version, Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Di ba sinabi ko na sa iyo na kung ikaw ay maniniwala,
makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa hapon pong ito, hindi mo pa nakikita na mangyayari sa buhay mo. Hindi mo pa nakikita yung result. Paniwalaan mo na! At makikita mo yung glory ni God sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Ang pag-unlad ay pangako at hangad ng Panginoon na maranasan ng bawat isa po sa atin. Anong sabi niya? Sa 3 John chapter 2, New King James Version, Beloved, ang sabi, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mga minamahal, sabi ni John, the Beloved, ipinapanalangin ko na kayo'y sumagana sa lahat ng bagay, sa kalusugan at maging sa inyong kaluluwa ay sumagana. Yun yung hangarin ng Diyos sa atin. Dahil kay Kristo, tayo ay isang Charito generation. Always believe and declare that you are a Charito. Sigaw ka natin, I am a Charito. I am a Charito. With conviction, yung pinaniniwala mo na you are highly favored. Sige, sigaw po natin, I am a Charito. I am a Charito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa hapon po ito, sana po, bago tayo lalabas sa lugar na ito, sa ating place of worship, paniwalaan yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng salita ng Diyos that you are a Charito. Hindi ko nga kung ayaw lahat ay okay. Paniwalaan natin. At hindi lamang nating paniwalaan. Ipahayag natin na ikaw ay pinagpala at lubos na kinanulugdan ng ating Panginoon. So we are a Charito generation. Sigaw pa nga natin ulit, I am a Charito generation. Ulit. Sabay-sabay tayo. I am a Charito generation. 1, 2. Palakpakan natin ang Panginoon. Ulitin natin yung worship natin kanina. Hallelujah. Savior, my soul. Hallelujah. I've been finding you through all my darkest moments. Oh, we worship you. Just you are my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Oh, glory. Hallelujah. Faithful you're like that. Yes, Lord. You're the glory and the lifter of my head. When life feels lifeless, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you. When I need to worship you, my Jesus, you're the only one for me.
Panginoon, maraming salamat. Dahil lubos mo kaming pinagpala. Maraming salamat, Panginoon. Dahil lubos mo kaming kinalugdan. Dahil sa aming Panginoong Jesucristo. And because of Christ, we are blessed. We are charitable. Hayaan po ninyo, Panginoon, na mabuksan ng aming mga spiritual na paningin. Hayaan po ninyo, Panginoon, na paniwalaan namin ang iyong mga salita. At hayaan po ninyo, Panginoon, na hindi lamang namin basta-basta pinaniniwala ng iyong salita, kundi amin itong ipinapahayag ng aming mga labi na we are charito, God. Salamat, Panginoon, dahil lubos mo kaming pinagpala. Salamat sa mga pabor na ibinibigay mo sa aming Panginoon. Thank you for your grace. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. But because of Christ, we are blessed. Because of Christ, we are charitable. Because of Christ, we are highly favored. Hallelujah. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay bilang isang mananagumpay. Tulungan mo kami na mamuhay, Panginoon, na ini-enjoy ang aming paglalakbay bilang isang mananampalataya sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pasakit, sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok namin nararanasan. Ilagay mo sa aming puso ang kapayapaan na kanakan na maglingkod sa iyo. And because of Christ, we are free. Because of Christ, we are blessed. We are charitable. In Jesus Christ, mighty we pray. Amen. Dahil palakpakan po natin ulit ang Panginoon.